Tayo ay manalangin. Diyos na mahabagin at mapagkalinga sa lahat, pinupuri ka namin sa iyong kadakilaan sa aming buhay. Salamat o Diyos sa paggabay sa amin sa lahat ng oras, lalong higit sa aming mga nararanasan na pagsubok. Salamat o Diyos sa kalakasan at sapat na karunungan upang mapaglabanan ito. Patuloy mo nawa kami, samahan aming Ama, at nawa sa bawat paghakpan namin, ang kalakasan na magmula sa iyo ay aming madama. Pangunahan mo rin nawa ang itong pag-aaral namin ng iyong salita at sama-samang pananalangin. Bigyan mo nawa kami ng sapat na talino upang lalo namin maunawaan ang iyong mensahe at salita. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Para sa ating pagbubulay-bulay ngayong gabi sa ating midweek service ay ating pakinggan ang mga talata mula sa Juan 3:1 hanggang 17. At ganito po ang sinasabi. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nangangalang Nicodemo. Isang gabi siya ay nagsadya kay Jesus. Rabi, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginawa ninyo malibang sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya mahaharian ng Diyos. Paano pong maipanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinangak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa espiritu. Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro, pa naman kayo sa Israel ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatutuhanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patutuo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay na sanglibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sasabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalatay sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Tayo pinagpala sa ating pagkabasa mula sa mga talatang ito sa Banal na Kasulatan. Tayo ay manalangin. Panginoon, hiniling namin ang iyong pangunguna sa aming mga buhay, higit sa lahat sa aming mga puso at isip upang maunawaan namin ang mga mensaheng aming pakikinggan sa gabing ito. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Reborn in Jesus. Paano ba tayo maipanganak muli kay Jesus? Bago po iyon ay mayroon akong nais ibahaging kwento at maaaring ilan sa atin ay alam na at naririnig na ang kwentong ito. Ito ay tungkol sa isang kongregasyon na nag-ukol ng panahon sa metikulosong pagpili ng kanilang pastor hanggang maisaayos sa kanilang isang manggagawa. Sa unang linggo ng bagong pastor, pumunta siya sa pulpito at ibinahagi ang isang kahangahangang sermon. Sa bawat isa ay nakadama ng pagkilos ng espiritu. Sila ay tumatawa, yung iba ay napapaluha at sila ay napuno ng paghanga. Sa pagtatapos ng pagsamba ay bawat isa ay bumabati sa pastor dahil sa magandang mensahe.
Sa kanilang paghihiwa-hiwalay, nagbabatian pa rin sila yung kongregasyon para sa magandang pagpapasya na kanilang ginawa ng pagpili ng pastor. Sa ikalawang linggo, ang kanyang sermon ay kaparehas din noong unang sermon. Muli ang mga kapatiran ay nahipo, pero ang iba ay napapakamot sa ulo at nagtatanong kung ano bang nangyari. Pero pinagbigyan pa rin nila ang pastor. Sabi nila, maling nose lang nadampot siguro ni pastor noong umagang iyon. At sila'y nananahimik. Third Sunday, iyon pa rin sermon ang kanyang ginagamit. At sa pagkakataong ito ay marami na ang naalarma. Dagli ang tumawag ng pulong ang DOE kasama ang pastor. At siya ay tinanong, Pastor, maganda naman ang sermon mo ngayon. At lahat kami ay hanga sa iyong kakayahan. Pero pastor, 3 linggo mo nang sinabi sa amin ang isang sermon. Wala ka na bang alam ng ibang sermon? Sagot ng pastor, oo. Marami akong sermon at kasing ganda din ng unang sermon na naririnig ninyo. Pero hindi ko papalitan ang sermon ko hanggang hindi kayo magsisimulang susunod sa unang mensahe na aking ibinahagi. Ngayong gabi ay maaaring ang ating teksto at marami na tayong sermon na paulit-ulit na nating naririnig. Ito ay isang maaaring lumang mensahe para sa atin. Pero naramdaman ko na ito ay isang mensahe na kailangang marinig at paulit-ulit nating dapat marinig. At kailangang tanggapin ang hatid nitong kaligtasan. At ito ay matatagpuan natin at naririnig natin sa binasa natin kaninang gabi tungkol sa kay Nicodemus, very familiar sa atin. Nung kalahating gabi ay pumunta kay Jesus, sikreto pang pumunta kay Jesus at may mahalaga siyang itinatanong tungkol sa paghahari ng Diyos. At ang sagot ni Jesus doon sa katanungan ni Nicodemo, ayon sa ating naririnig, ang tanong ni Nicodemo, Rabi, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga kababalagang ginawa ninyo malibang sa suma sa kanyang Diyos. Tapos, sinabi ni Jesus, maliban na ipinanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. So, it's about God's reign. At ang sagot ni Jesus ay kailangang ipanganak muli. So yun ay nagdadala ng malaking katanungan kay Nicodemus. Paano daw ba ipanganak ang tao? Babalik pa ba siya sa bahay bata ng ina? Mga ganong bagay. At niresolba ito ni Jesus. So, ating tingnan yung sagot ni Jesus. Sabi ni Jesus, maliban na ipanganak muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Maaring kagaya ni Nicodemo, marami rin ang nalilito. Magpasa hanggang ngayon. Well, it's an old message and response of Jesus to Nicodemus na atin din palagi paulit-ulit na narinig. Maaring maging ang iba na nakaunawa nito ay nanatiling nahihiwagaan sa sinasabing ito ni Jesus dahil nagpapaalaala ito sa atin sa mga TV evangelists. Well, marami ngayon, mababasa natin sa Facebook. Gayon din sa mga nagsasabi at nagtatanong sa atin, are you saved? Have you been born again? Medyo nakakairita sa iba ang mga tanong na ito dahil sa pag-iisip na nais lamang silang kwartahan ng mga ito sa pamamagitan ng pagbibigay. Nanghihingi laang ng donasyon, maaari. Pero bakit ang maraming mga tao na nasa simbahan ay ayaw din ng katanungang ito? Lalo na at alam na naman ng marami natin ang sagot, di po ba? Are you saved? Have you been born again? Ito yung mga katanungan na minsan ay ayaw na nating ulit-ulitin. Ayaw na nating marinig muli. Kapag tayo ay tinatanong ng mga tanong na ito, ligtas ka ba? Tinanggap mo ba si Jesus sa iyong puso? Ano ang ating itutugon? Alam na ito sa ating mga nakatatanda. Pero sa mga kabataan, ano kaya ang magiging sagot ninyo?
If you are asked, are you saved? Have you been born again? Ano ba ang ating kasagutan nito? Ano ang ating itutugon? Isang napakagandang bagay na masabi natin sa ating kapwa na may kasiguruhan ng ating puso. If you are able to answer, yes, I am saved, ayon sa mga pangako ng Diyos, panatag tayong magsagot noon. Ang Espiritu ng Diyos ang umakay sa aking daan at naramdaman ko ang kapanatagan dahil dito. Maring karamihan sa atin ay naobliga at napuwer sa kagaya ng sinasabi ni Jesus kay Nicodemo, na makita ang kaharian ng langit at marami pang pangako ng ating Panginoon. At alam kong makikinig tayo sa mga sinasabi dahil alam natin ang mga ito ay mahalaga at mabuting marinig natin ngayon, maging sa darating pa. Ang mga bagay na tungkol sa Diyos ay napakasimple at sa ganitong pamamaraan. Dahil alam natin sa ating mga puso na ito ay mahalaga dahil tayong lahat ay nilikha ng Diyos. Ang hindi natin pinag-usapan dito ay ang tungkol sa basics of morality, kung saan tayo man ay naniniwala sa pag-ibig sa bawat isa o sa pagpapatawad sa kapwa, kagaya ng ating pag-asa na tayo rin ay kanilang patatawarin. Ang ating sinasabi dito ay mahalagang bagay sa atin na alamin natin kung tayo ba ay tunay na nakaugnay sa Diyos. Yun ang napakahalagang bagay. Dahil doon magsisimula ang ating mga pagkilos, ang ating iba't ibang kapahayagan ng ating buhay pananampalataya. No? Itong isang katanungan at dapat natin saliksikin sa ating mga buhay, kung tayo ba ay nakaugnay sa Diyos. At kung masasabi ba natin o hindi ang tungkol kay Kristo na ating Panginoon, at kung tunay nga ba siyang naninirahan sa ating buhay. So it speaks about our relationship with God. Kaugnayan natin sa Diyos, napakahalaga yun. Ating mapapansin na tayo ay nilikha ng Diyos sa isang paraan na sa kalaunan ay hindi sapat para sa atin na maniniwala lamang sa Kanya bilang isang lakas na kumikilos sa ating daigdig, lalo na sa kalikasan. So, sa kalaunan, yes, we start believing, having faith in God. Pero sa kalaunan, alam natin na hindi lang natatapos doon. Yung hanggang paniniwala lamang, hanggang sa isip lamang. Oo, naniniwala ako sa Diyos. Hanggang doon lang. Alam nating lahat na hindi nagtatapos doon. Karamihan ay ganito ang paniniwala. Kaya, magpasa hanggang ngayon ay marami ang umaabuso sa buhay, walang respeto sa kabanalan ng buhay, walang respeto sa nilikha ng Diyos, nilapastangan ng marami. Kung tayo ay tunay na nakakakilala sa Diyos at ang ating ugnayan sa Kanya, mahalin natin ang lahat ng anong mayroon pinagkaloob sa atin ng Diyos, kasama ang kalikasan ng Kanyang nilikha. Dahil iyon ay kasama sa Kanyang paglikha sa atin. God has provided everything for us to enjoy life. Pero kung ating lapastanganin ito at walin natin ang yung respeto, paglalagay at pag-uunawa ng kabanalan ng buhay, there must be a big question about our ugnayan sa Diyos. So, karamihan ay ganito ang paniniwala, kaya marami ang umaabuso. Maging ang pag-aabuso sa buhay, pananakit, paninira ng buhay, at marami pang iba, kasama na ang kalikasan. Nangyayari ay lahat ng bagay ay hindi maganda sa atin, maging sa ating kapaligiran. Kaya nais ng Diyos na tayo ay makiugnay sa Kanya bilang magulang at ama na kasama natin sa paglalakad araw-araw. Nais ng Diyos na makipag-isa tayo sa Kanya bilang kumakalinga sa atin, kagaya ng pagkalinga ng Kanyang anak, kagaya ng pagkalinga ng ulan sa tuyong lupa, kagaya ng pagkalinga ng kaibigan sa kanyang kaibigan.
Nais ng Diyos na tayo ay isilang sa isang bagong pamilya, sa kanyang natatanging sariling pamilya kung saan ang kanyang pag-ibig ay ninanais at ang kanyang kahabagan at pagpapatawad ang lumilinis at naghuhugas sa atin at ang kanyang espiritu ang nagbibigay ng lakas at ganun din ang kasiguruhan sa kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Nais ng Diyos na malaman natin na sa kanya ay mayroong isang bagong buhay na maaari nating angkinin. Ganun din ang isang bagong daigdig na darating na ang kailangan nating gawin ay magtiwala sa Diyos at humayo sa paglalakbay na nais niyang ating lakbayin at ating gawin. At ito ang paglalakbay ng pananampalataya. How's our journey in life? Paano ba ang ating paglalakbay at pakilakbay sa buhay na ito? Isang paglalakbay kung saan tayo ay kanyang tinawag at gawin at gagawin. Truly I say to you, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Ito ay isang paglalakbay na proseso. Ito ay isang paglalakbay ng muling pagsilang. Ito ay isang paglalakbay ng pananampalataya na nag-aakay sa atin sa mga lugar na hindi natin nararating. Isang paglalakbay kung saan tayo ay tinatawag na lisanin ang dati at pamilyar na gawi at pamumuhay. Ito ay isang dakilang paglalakbay. A journey that gives us a new life that causes us to be reborn in Jesus. Ito yung mga bunga ng ating maayos na ugnayan sa Diyos. At ito rin ang hinihintay sa atin ng Diyos. Mga bagay na maghahatid sa atin to be reborn in Jesus. Sa panahong ito mapanghamon, muli ay tingnan natin ang ating mga sariling buhay at pamumuhay. May mga bagay ba na nakikita nating nag-akay sa atin upang tayo ay pinanganak muli? Sa panahong ito na mahigit 1 taon na tayong walang face-to-face na sama-samang pagsamba, nanlalabnaw na ba ang ating pananampalataya? O mas lalong lumalalim? Tandaan natin, sa bawat umaga ng ating paggising at naramdaman natin ang kalakasan, ay masasabi nating tunay na biyaya na kaloob ng Diyos ang mga ito sa atin. Sa pagising natin sa umaga na tayo ay buhay pa. Ito ay magsasabi sa atin at magtutulak sa atin upang muli ay ipanganak tayo sa ating Panginoon. Magbubunga ito ng iba yung pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng napakaraming balakid sa ating buhay. Nawa patuloy tayong akayin sa isang nag-iibayong pananampalataya at maranasan natin ang pagiging reborn in Jesus. Amen. Tayo po ay dumako sa ating sama-samang pananalangin. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang patuloy na kabutihan sa atin. Dulot ng kalakasan na ating laging natatamasa sa araw-araw. Pasalamatan natin ang Diyos na sa gitna ng maraming nangyayari sa ating paligid. Pagputok ng Mayon Volcano, ang nagbabadya na bagyo na papasok sa ating bansa. Ganon din ang patuloy na kaguluhan sa ating paligid. Ay narito tayo ay inilalagay ng Panginoon sa kaligtasan. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa patuloy niyang proteksyon sa atin, sa iba't ibang mga dumadapong sakit, kasama ang
pagdadala sa panalangin para sa ibang nagkaroon ng karamdaman. Pasalamatan natin ang Diyos sa patuloy niyang pagbibigay sa atin ng pagkakataon upang tayo ay magsama-sama sa pamamagitan ng nagkakaisang pananalangin, upang ang ating mga answered prayers ay ating maidulog sa Diyos at ating ipagdiwang ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagdiriwang ng buhay ng ating mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan sa buong linggong ito. Salamat sa buhay na taglay at kalakasan na kaloob ng Diyos. Kasama ang ating panalangin din na mag-iibayo pa ang kanilang mga paglilingkod habang tinatamasan nila ang kabutihan na kaloob ng Diyos sa kanila. Pasalamatan natin ang mga buhay na tatalaga upang matulungan ng iba, sa ating mga frontliners na patuloy na nangangalaga sa mga may sakit, sa mga katugunan at tumutugon sa mga pangangailangan ng iba, nag-abot ng kanilang mga malasakit at maging ng material needs, sa patuloy na pagbabahaginan ng anong mayroon kakayanan. Pasalamatan din natin ang Diyos sa natapos na ikalawang araw ng 5-day online vacation church school. Salamat sa kaloob ng Diyos na kakayanan sa ating mga kabataan. At ang ating mga bata rin ay nagiging very participative sa ating gawain ito. Salamat sa kagalakan ng pagsasama-sama sa pamamagitan ng online na gawain ito. Pasalamatan din natin ang bose na nangunguna para sa gawain ito upang maisakatuparan ang ninanais natin at ninanais din ng iglesia para sa isang masigla at nagsasama-samang mga kapatiran sa ikalalago at pagpatibay ng ating pananampalataya. Iba pa nating mga pasasalamat ay ating dalhin sa ating Panginoon sa sandaling ito. Ngayon ay ating dalhin ang ating mga kahilingan sa ating Panginoon, ang patuloy na kalakasan lalo tigit sa ating mga kapatid na naroroon sa karamdaman. Ating isama sa panalangin ang tahanan ng mga garul sa pagpanaw ni Bishop Garol, isa sa ating mga haligi ng ating leadership sa ating United Church of Christ in the Philippines. Ang kaaliwan nawa at ang kalakasan ay igawad sa kanyang buong tahanan upang ang kanyang pagpanaw ay magdudulot sa kanila ng masigit na pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng kalungkutan na kanilang dinaranas. Ating idalangin patuloy ang ating kalalagayan sa kasalukuyan sa bagong variant na ngayon ay dumadapo sa buong mundo. Idalangin natin na nawa ang Panginoon ay laging proteksyon sa atin upang patuloy nating maigpawan ang matinding dagok ng buhay at ng buong mundo sa pamamagitan ng itong virus na ito. Ating idalangin patuloy ang ating bansa sa pangunguna ng ating presidente
Idalangin natin siya na nawa ang kanyang pagtingin sa pangunguna ay yung magdudulot ng mas malalim na care and concern sa mamamayang Pilipino na siyang nagluklok sa kanya upang magiging leader natin. Nawa ibalik ang magandang serbisyo sa mga tao at isang matapat na paglilingkod sa bayan upang ang kapakanan ng mas nakararami ang mamamayani kaysa pansariling kagustuhan at interes. Patuloy nating ipanalangin ang ating iglesia, maging ang 3 o 4 pang nalalabing araw upang ma-accomplish ang gawain ito ng 5-day online vacation church school. Dalangin natin na nawa ay mai-instill sa ating mga bata maging sa mga kabataan ang pakikibahagi sa gawain ito ay patuloy na magdudulot ng kagalakan maglingkod sa Diyos sa kaparaan ng online. Ating din ipanalangin ang ating konferensya sa napakaraming concerns na kinakaharap niya upang tayo ay patuloy na makatugon sa hamon ng panahon. At hindi ipanalangin maging ang kabuuang iglesia ng UCCP sa kanyang paghahanda sa panibagong quadrennium sa 2022. Dalangin natin na sana ay maiayos ang mga bagay-bagay at magdudulot pa ng pagkakaisa sa gitna ng marami pang issues na kinakaharap. Patuloy din natin ipanalangin ang ating bawat tahanan sa patuloy na pagkakaisa at pagtutulungan upang ang ating pananampalataya ay patuloy na mabibigyan ng pagbubukas ng bawat isa. Ang kahalagahan nito sa buhay pamilya, buhay individual, sa kanyang pakikipamuhay at pakikibahagi. At maging sa mga pagkilos sa araw-araw na nakabatay sa ano ang natutuhan natin at nalalaman tungkol sa ating pananampalataya, itinuro sa banal na kasulatan. Ating ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay na patuloy na nagsisikap at naghahanap buhay, malapit man at malayo. Patuloy nating idinalangin na ang koneksyon ng pamilya ay magdudulot ng kalakasan at pagmamahalan. Ating ipanalangin ang ating mga anak sa kanilang mga pag-aaral. Ang iba ay nagsisimula na sa kanilang panibagong school year, ang iba naman ay naghahanda pa. Nawa sa panibagong school year na ito ay maihanda sila physically, mentally, emotionally, upang ang mga pagsisikap para sa kanilang paghanda sa kanilang kinabukasan ay magpapatuloy at nang mapuno ng pag-asa sa gitna ng ating mahirap na kalalagayan. Ang ating mga kapatid na
nandun sa matinding pangangailangan, ito man ay pangangailangan ng kanilang pag-sustain ng karamdaman, mga gamot at iba pa. Nawa ay masumpungan nilang biyaya na nagmumula sa Diyos upang anumang pangangailangan ito ay maidudulot sa kanila ang enough na gamutan, kasama ang pagmamahal at kalinga ng mga mahal sa buhay na nangangalaga sa kanila. Iba pa natin mga kahilingan sa ating Panginoon ating ngayong dadalhin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo ay manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil muli ay pinaalaala mo sa amin ang pagiging reborn in Jesus. Salamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay upang patuloy naming maranasan at maramdaman ang iyong kabutihan sa amin. Nawa patuloy itong maging daan upang tutulak sa amin sa isang nag-iibayong pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, kasama ang aming sambahayan, maging ang aming iglesia. Sa ganitong lakbayan sa buhay ay patuloy ka naming kilalanin bilang Diyos. Sa aming kalagitnaan, maging sa aming mga bawat pagkilos upang masigit na lalalim ang aming pananampalataya sa iyo. Sa gitna ng maraming binabaka namin sa buhay. Mamamahinga na kami sa gabing ito, aming muli iniaalay ang aming mga buhay, kasama ang kahilingan, para sa isang kapanatagan at kapayapaang pamamahinga. At nang masigit naming makikita at maramdaman na kami ay iyong minahal at iniibig, at maihanda kami muli sa bukas naming mga gawain. Sa iyo namin hinihiling ang lahat ng ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.